So, iba yung video natin today. Hindi po tayo sisilip ng OLA. Yung video na to is para those sa mga very, very common na nababasa ko sa comment section. Bago ang lahat guys, uunahan ko na kayo. Hindi po ako expert, hindi po ako legal advisor or financial coach or lawyer. Ako po ay nagre-review po ng loan apps at yung mga videos ko are always based on my personal experience and my opinion. So, very, very common na po na nasa comment section yung mga masyadong nasistress dahil kinukulit ng OLA. Kasama na dun yung mga tinatakot na ipopost sa social media, mga tinatakot na i-contact yung mga nasa contact list nila, gagawa ng group chat, or kung ano-ano pa yung mga pinagsasasabi ng OLA na tagilid dyan. Yung makakonsider mo na illegal debt collection practices. I've already made a separate video kung ano po yung tinuturing ng mga illegal debt collection practices. Check this video kung gusto nyong dedicated topic about that. Shoutout nga pala sa kay Team Marcos. Shoutout din sa kay Kuya Johnny dahil sa kanila ko po nasagap yung ganitong balita. And ngayon is just bite-size kasi hindi pa naman masyado maraming details about this. Pero yung masasabi ko lang, warning na po to sa mga abusadong mga OLA at sa mga abusado nilang mga kolektor. Sabi-sabi or actually na-post to sa Facebook, okay? So hindi to gawa-gawa lang. Yung Presidential Anti-Organized Crime Commission ay sinasabing may plano na daw na isusunod na yung pagre-raid sa mga OLA. Kasi last time, they were focused on POGOs. At itong si Winston John Romero Casio, siya po ay spokesperson ng PAOK. Nag-post po siya sa Facebook na please report here any online lending application that is harassing you or anybody that you know. This is good guys because napapansin din ng ating gobyerno na may mga ganitong mga OLA na talagang sakit sa ulo. This also means na may pinaplano na yung gobyerno natin dito sa mga pasaway ng mga OLA. Hindi man instant na ma-raid or ma-penalize yung mga OLA na nagbibigay sa inyo ng sakit sa ulo, but rest assured, the government is aware na may ganon. As of right now, meron ng 158 na nag-react at napakarami na rin nag-comment doon. Isa sa mga nag-comment doon, galing kay Flower Flores na si More Gold, Anali Cash, Cash Kano, Pera Move, First Peso, Easy Peso, Pera Lending, Digido, Cash Mabilis, at marami pa. So, yung mga lumalabas po ng mga OLA sa mga comments dito, sa post na yan, ay the same OLA na yun din yung mga binabanggit nyo sa comment section. Ako personally, sana isali na rin nila tong si Manicat nang dahil sa experience ko dun sa collector nila na nag-identify as scam. Kasi hindi makatarungan na gawan nila ng group chat yung taong may utang or maharas yung mga taong walang kinalaman sa utang ng tao na yon. Sana isama na din nila yung mga OLA na nanggagamit ng material, ng content ng ibang creator, particular ditong si OK Peso, na ginamit yung screenshot na taken sa video ko na hindi man lang OK Peso yung topic at ginamit niya sa kanyang ads. Ilang beses ako nag-reach out sa kanila. Tapos, wala man lang sorry or wala man lang anything. Wala naman ako ini-expect na anything na kapalit. Yung sa akin, dapat ma-realize nila na wala silang right na gamitin yung material ko sa mga ads nila because ayokong ma-associate sa mga online loan platforms na hindi maganda. Shout out din sa kay Vidalia ha. Ginamit nila yung short video ko about peso loan sa kanilang ads. Nag-chat ako kay Vidalia. Walang nangyari guys. Actually, robot yung sumasagot. Autoresponder siya. Nag-comment ako doon at sa halip na mag-sorry or ano man lang or i-take down yung video, parang yung comment pa yung dinilit nila. Legit man or rehistrado man yung isang loan app, para sa akin, illegal na nagnanakaw sila ng content ng ibang tao para gamitin sa marketing nila na medyo baka nga misleading, di ba? So, dapat isama din sa ma-raid yung mga ganitong mga OLA. Government is aware na merong mga abusadong OLA and they're planning to do something about it. It's actually a relief for those na stress kasi naging biktima ng mga ganitong mga abusadong OLA. Pero, here's the thing, may proseso po yan. So, in the meantime, naniniwala po ako na prevention is always better than cure. For now, guys, iwasan na lang po natin yung mga OLA na hindi maganda para hindi na sumakit yung ulo natin. At dun po tayo sa mga lending applications na totoong legit. Sa mga stress kasi tinatakot na makukulong, masasampahan ng kaso, ipapabarangay. Guys, kung OLA,
hindi ka naman makukulong sa utang mo sa OLA. Makukulong ka lang kung may panlolokong nangyari. But even so, meron po yung process. Hindi po yan like insigida, ikukulong ka na lang. At sasabihin pa nilang padadampot ka sa pulis. Actually, sila nga yung dapat matakot sa pulis kasi ikaw yung may right na magsumbong sa pulis na ito yung ginagawa nila sa inyo. Again guys, meron akong video about the illegal collection practices ng mga OLA. You can check that video and mga violations na pwedeng isumbong. So, hindi po tayo dapat matakot kung tayo tinatakot ng OLA. Actually, it's either deadmahin na lang natin, huwag natin pansinin yung mga pananakot nila, at huwag tayo makipag-away sa mga OLA agents na to kasi parang pagtitripan ka eh. So, mas magandang i-deadma. Pero kung ma-report, kung magawan ka man ng group chat guys, usually, napupunta yan sa spam. Hindi naman yan kaagad-agad napapansin ng mga friends nyo. Pero huwag kayong matakot na magsabi na hindi naman all the time na nasa taas yung buhay ng tao, nagiging down. So, huwag kayong matakot mag-explain ng situation nyo at i-report nyo sa Meta para matanggal yung group chat na yan, matanggal yung profile na gumawa ng group chat na yan. At, just keep screenshots para kung sakali kayo mag-file ng formal complaint sa SEC, meron po silang email, then meron po kayong evidence to back it up. Let this be yung post ng spokesperson ng PAOK, let this be a warning sa mga abusadong mga OLA agents na tigil-tigilan nyo yan yung pagiging ganito. Kasi pag na-raid yung pinagtatrabahuan yung agency, collection agency man or yung OLA, then sino yung kawawa, diba? Lalong-lalo na tong si Kram na nagpakilala bilang agent ni Manikat na gumawa ng group chat, sinali ako sa group chat, pati ako inaway pa. So let this be a lesson na sa mga abusadong OLA na kung ayaw nyong matigil yung operations nyo, kung rehistrado kayo, then ayusin, disiplinahin nyo po yung mga agents nyo. Doon naman sa mga kababayan natin dyan na gumagamit ng OLA, doon na lang po tayo sa legit. Kasi pag hindi natin pinapansin yung mga OLA na hindi legit, wala rin silang operations eventually, di ba? So, matitigil sila kasi walang uutang sa kanila. Doon po tayo sa legit kasi meron po tayong benefit na makukuha pag sa legit po tayo umuutang. At may mga legit na companies hindi po ganun eh. Tulad ni Bill.E, Maya Credit, si S-Loan, hindi po sila nanghaharas. Sumusunod po sila sa tamang collection processes. Hindi po natin ini-encourage na basta na lang umutang at huwag bumayad just because hindi naman nakukulong yung tao pag hindi nakabayad sa OLA. Kasi may consequence din pag hindi tayo nakabayad. Isa na doon is, hindi ka man nila kulitin, tumigil man yung mga calls nila, pero maaapektuhan nito yung credit history mo na baka in the future, kung kayo nangangailangan ng pumunta sa mga legit institutions like banks and other legit online lending platforms, baka kayo'y mahirapan kasi yung dati nyong hindi nabayarang loan ay lumabas sa credit history nyo guys. So dito sa channel, ini-encourage po natin yung pagiging maingat sa mga applications at kung saan-saan natin sinasubmit yung ating mga information kasi yung pag-uutang, it is a serious matter, hindi po to laro-laro lang, meron po tong impact sa ating future financial decisions. So, I hope meron kayo na-learn sa video na to. Again guys, yun lang share ko, it's just a bite-sized information. Of course, I will share more if I find out that there's more to it. And follow nyo or check out Kuya Johnny's vlog where dun ko nasagap yung balita na to, and sa kay Team Marcos, Facebook fan and YouTube. Until then, see you on my next vlog. Bye!